Sa bawat araw na lumilipas sa ating pagpusap sa kapwa, gaano nga ba tayo nagkakaintindihan? Aming alitan, luha, at hindi pagkakaintindihan. Maaari natin itong maiwasan sa pamamagitan ng mabuting komunikasyon. Ito ay kwento ng siyam na magkakaibigan na natutong maging tulay sa halip na pader sa isa't isa. Akala ko dati ang komunikasyon ay pagsasalita lamang, pero natutunan ko na ito ay higit pa roon. Ito ay nagbibigay ng paggalang sa sinasabi ng iba. Tama ka. Kapag nakikinig tayo ng buong puso, hindi lamang natin naririnig ang salita, kundi naririnig din natin ang damdamin sa likod nila. Bakit natin nalaman kayo ang nasusunod? Wala ba kayong pakialam sa amin? Carla, kapag ganyan ang iyong boses, nabibigat ang amin ha? Hindi na namin naririnig ang iyong sabi. Naririnig na lamang ang iyong galit. Tama, pero kahit na tama ang inyong sinabi, kung nakakasakit ang iyong pagmaraan, hindi na namin naiintindihan. Higit pa doon, baka mas mabuti pa kung pagkatapos na lang ng lupa yung galit, doon na lang tayo mag-usap sa tamang panahon at kasi nga rin ang tamang salita. Ang mabuting komunikasyon ay hindi isang daan lamang. Ito ay tulay na nagdudugtong sa dalawang panig. Ikaw na nagsasalita at sila na nakikinig. Subuhan natin ganito. Dahil naman yun, sasabihin natin natin tumagang kailangan. Halimbawa, nalulukot ako kung hindi nga papanin tayo ng panig. Ngayon, gusto ko rin nalulukot ako. At huwag kalimutan, bigyan natin yung pagkakataon ng bawat isang magsalita. Hindi lamang ikaw ang may karapatan marinig. Carla, handa kami makinig sa'yo, ngunit makinig ka rin sa amin. Kapag tayo nagkakaintindihan, walang talo, lahat panalo. Pasensya, nung nagdala lang ako ng aking doktor, nasubukan ko mag-set kami paggalang at nakinig ng may pagkakataon. Palagi nating tandaan ng pundasyon ng samahan, ang mabisang komunikasyon ay nagpapaayos ng lahat ng ating ugnayan sa ating kapwa araw-araw. Kapag hindi malinaw sinasabi o naiintindihan, mabilis nagkakaroon ng gulo at hindi mapagkakaunawaan. May iwasan ng hindi pagkakaunawaan kung malinaw at tuwid ang pagsasalita, paghupan ng tensyon at tiyak na mensahe kapag naunawaan agad ang punto, nababawasan ang pag-aaksaya ng oras sa pagpapaliwanag. Sa madaling salita, ang komunikasyon ay parang tulay. Kung sira o mababaw ang tulay, hindi makakatuwid ang mensahe, damdamin at mahahalagang idea. Patatagin ang ating tulay tungo sa mas maayos at mapayapang pakikipag-ugnayan.